Magandang araw mga tropa. Yang nakikita niyong container na iyan na may ilaw, yan ang aking portable backlight. At iyan ang ating unang proyekto dito sa Learn Silkscreen Printing. Sa pamamagitan nito ay madali natin makikita yung disenyo natin sa screen. Dati kasi, matapos kong bugahan ng tubig yung aking screen, ay tinatapat ko pa ito sa liwanag upang masuri ko kung may mga parte ba na hindi ko pa nabubutas. Ang nangyayari, umaagos ang tubig sa aking mga braso pati sahig namin ay nababasa. Nakadadagdag pa sa aking ginagawa. Maliit na bagay pero malaking tulong ito sa ating mga silkscreen printer. Kung ang mga ginagawa mong disenyo ay maraming maliliit na detalye, gaya ng halftone, ang portable backlight ay higit mong kailangan. At dahil hindi naman ito kalakihan, matapos mong gamitin ay maaari mo na itong itabi. Madali lamang itong gawin at hindi ito magastos. Baka nga dyan sa bahay nyo ay may container na nakatambak lamang. Kaya huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Mangangailangan tayo ng bukilya at syempre kapirasong tabla na pagkakabitan nito. May mabibili kang bukilya na mas maliit ang base kumpara dito sa hawak ko. Yung tabla ko ay nilagyan ko ng marka para mas madali ko itong maiposisyon kapag kinakabit ko na. Gagamit din tayo ng cardboard dito. Ang sukat ng tabla at cardboard ay iisa. Kung mapapansin nyo, may mga butas ang cardboard sa bawat corner. Ito ang magsisilbing pattern natin para sa mga butas at hindi tayo mahirapan itapat ito. Ito naman ang ating power cord na nakuha ko sa sirang rice cooker. Mas maganda kung mahaba. Kailangan din natin ng garden hose. Magsisilbi itong proteksyon dito sa ating kable. Ito naman ang ating container. Sadyang binutos ko yung side nito para lamang makita mo yung itsura ng loob ng ating portable backlight. Ngayon, pwede na nating ipasok ang power cord dito sa ating garden hose. Ang kagandahan sa cord nito ay may plug na siya. Bawas gastos at syempre bawas trabaho. Ipasok na natin itong kable sa butas ng container. Kapag gumagawa ka na nito, wala kang access dito sa side na ito. Ang tanging daraanan mo lang ay yung butas sa ibabaw. Ipagpalagay na lang natin na habang ginagawa ko ito ay sarado ang ating container at ang aking tanging access lang ay yung butas nito sa ibabaw. Siguraduhin nyo lamang na yung gamit nyong power cord at garden hose ay walang sira para iwas tayo sa disgrasya. Ngayon naman, ay lalagyan ko na ng marka yung ating tabla gamit ang ating pattern. Kaya nilagyan ko ng arrow na marka yung tabla para sa posisyon. Yung mga marka sa tabla ay bubutasan natin ng pako para madaling bumuon ang wood screw. Para sa oras na ikakabit na natin itong ilaw sa container ay magiging mas madali na. Susunod naman ay markahan natin ang container. Matapos markahan ay kailangan mo itong butasan para masilip mo yung mga marka sa ating tabla kapag kinakabit na natin ito. Mas maganda kung meron kang barena. Tandaan nyo na ang tanging daraanan nyo lang ay yung butas sa ibabaw ng container. Pwede na natin ikabit itong kable sa bukilya. Masdan nyo itong dulo ng garden hose. Sadyang ginupit ko siya para ma-screw ko itong garden hose sa tabla at ipitin niya ang ating kable nang sa ganon hindi ito basta maglulus kung mahatak mo man ito by accident. Dadalawang linya lamang ito kaya hindi ka magkakamali. Pero kung nag-aalangan ka, ipagawa mo na lamang to sa mas nakakaunawa. Gumamit ka ng mas mahabang power cord, hindi tulad nito, para hindi naman matalamsikan ng tubig ang outlet sa oras na ginagamit mo na ito. Matapos nito, ay ikakabit na natin itong bukilya sa ating tabla. Huwag niyong pakasikipan para di mabasag yung bukilya dahil iyan ay malutong. Sunod naman ay i-screw ko na itong dulo ng hose na ginupit ko para ipitin niya itong ating kable na makadadagdag ng tibay para hindi basta-basta maalis itong connection sa ating bukilya. Siguraduhin nyo lamang na yung garden hose lang ang naka-screw at hindi yung mismong kable. Maaari na nating ipasok itong pinagsamang tabla at bukilya sa loob ng ating container. Nabutasan ko na rin yung gilid ng ating container na papasukan ng screw. Pumili kayo ng container na light colored para maganda ang liwanag ng ilaw. Kung mas maliit ang base ng nabili mong bukilya ay mas maganda dahil maliit na tabla lamang ang kakailanganin mo para dito. Ipasok na natin. Yung tabla ay nabutasan ko na rin gamit ang pako para hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng screw. Hindi ko na kukumpletuhin na ikabit yung 4 na wood screw dahil sa tingin ko naman ay nauunawaan mo na ito. Hindi na ako naglagay pa ng switch dito pero nasa sa inyo na kung maglalagay kayo. Yung mga nakalabas na ulo ng screw ay maaari mong lagyan ng sealant para siguradong walang tubig na makakalusot. Mas mabuti na yung nag-iingat tayo dahil isasaksak natin ito sa kuryente at gagamit tayo ng tubig dito. Huwag banat ng banat. Sa baba ng container ko pinadaan ang ating linya
dahil hindi naman aagos ang tubig pataas. Kung sa ibabaw ko pa dadaanin, posibleng umagos ito pababa. Baka tayo ay madisgrasya. Bali ganito ang itsura ng loob ng ating portable backlight. Huling paalala, kapag gagawa ka na ng ganito ay hindi mo dapat butasin yung container mo tulad ng nakikita mo. Ngayon naman ay kailangan natin itong subukan kung iilaw. Hindi naman mahirap maglagay ng bumbilya sa loob nitong container. Yung ginagamit ko nga palang portable backlight ay 5 watts lamang yung nakakabit na ilaw sa kanya. Kaya kung dark yung kulay ng container na gamit mo, ay posibleng gumamit ka ng mas mataas na wattage ng bumbilya para maganda ang liwanag nito. O paano tropa, hanggang dito na lang muna. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo na rin yung notification bell. At kung may katanungan ka, ilagay mo lamang dyan sa comment section. Maraming salamat.